Sa isa pang eksena ay ipinaliwanag na ang kabisera ng imperyo ng Mir ay ang sentro ng pamahalaan ng bansa, ang puso ng kanilang kultura at ang sentro ng kanilang pananalapi at dahil dito, kalaunan ay tinawag ito ng mga tao bilang pinakamaunlad na lungsod sa buong mundo. Nagpasya si Noah na bisitahin ang lungsod na iyon na partikular ang Raid Street dahil ayon sa mga eunuchs ay may isang sikat na mga awit doon. Pagpasok nila sa lugar, nagulat si Noah sa boses ng mga awit na ang pangalan ay Alicia. Habang umaawit siya para sa mga tao ay inamin ni Noah na hindi naman siya masama at may puwang pa para sa pagbuti ng kanyang teknik, ngunit halata na taos puso siyang umaawit at seryoso siya sa ginagawa niya at maliwanag na isa siyang masipag at may konsensyang babae, at tunay na nagugustuhan ni Noah ang kanyang pagtatanghal sa sandaling iyon. Gayunpaman ay biglang naputol ang palabas nang dumating ang isang grupo ng mga gun na tuwirang lumapit kay Alicia. Tinanong kung bakit niya sinasayang ang oras niya sa pag-awit doon at sinubukan ng may-ari ng lugar na pigilan sila, ngunit itinulak lamang siya ng isa sa mga gun. Sinabi nito kay Alicia na hindi siya kikita ng sapat para mabayaran ang utang ng kanyang ama sa ganoong paraan. Sinubukan niya na sabihin na iyon na lamang ang meron siya kaso marahas siyang hinihila ng lalaki sa kanyang damit at iginiit na huwag na siyang pilitin na ipaliwanag ang pinakamainam na paraan para kumita ng pera ang isang babae. Nagpasya si Noah na makialam na umakyat siya sa entablado at sinabi na ayon sa artikulo 2 ng Batas Imperial, labag sa batas ang pilitin ang mga bata na akuan ang mga utang ng kanilang mga magulang kaya't ang pagpapabayad kay Alicia ng utang ng kanyang ama, ang pag-uutos sa kanya na ibenta ang kanyang katawan para mabayaran ito ay isang krimen. Ngunit mabilis na nawalan ng pasensya ang lalaki at sinunggaban siya sa leeg at pinagsabihan niya ang lalaki na huwag itong saktan. Agad na umaksyon ang Leviathan at isa-isang tinamaan ng kapangyarihan nito ang bawat gun. Itinutok ni Noah ang isinumpang espada sa kanila at tinanong kung gusto pa ba nilang ipagpatuloy, ngunit matapos maranasan ang matinding sakit ay agad na nagpasya ang mga gun na umalis ng lugar habang nagbabanta. Hiniling ni Noah sa may-ari ng lugar na ipadala sa kanya ang mga lalaking iyon kung sakaling bumalik pa sila, at iniabot ni Zoe ang isang card na may impormasyon ni Noah at doon lamang nalaman ng may-ari na si Noah pala ang ika-13 prinsipe, at nagulat ang lahat ng naroon. Hindi pinansin ni Noah ang kanilang reaksyon at binanggit niya kay Alicia na napakaganda ng kanyang kanta at tinanong kung magkano ang buwan ng gastos niya sa pamumuhay. Ipinaliwanag ni Alicia na kailangan din niyang bayaran ang gamutan ng kanyang ina. Kaya inalok siya ni Noah ng 25 rene at sinabing iyon ang ibibigay niya buwan-buwan upang makapag-focus siya sa pag-awit, at dadagdagan pa niya ang halaga kapag gumaling ang kanyang kakayahan. At matapos mawala ang unang pagkabigla, ngumiti si Alicia at nagpasalamat. Pinulot ni Noah ang kanyang sombrero at hiniling na marinig kung paano nagtatapos ang kanta, at pagbalik ni Noah sa palasyo, napansin niya ang isang grupo ng mga lalaki sa labas ng tarangkahan. Ipinaalam ni Evelyn na tinawag nila ang kanilang sarili na mga nagpapautang at sinabi nais silang humingi ng tawad sa kanya. Napagtanto ni Noah na sila ang mga gun kanina at inisip na nalaman na nila kung sino talaga siya. Inutusan niya si Evelyn na paalisin ang mga ito at sabihing ang isang prinsipe ay hindi basta-basta pwedeng lapitan kahit kailan. Sinunod ni Evelyn ang kanyang utos at pinuri siya ni Henry sa paraan ng paghawak niya sa sitwasyon. Basta pagbibigay ng audience sa mga tulad nila ay magpapababa sa dignidad ng maharlika at sa kanyang pagiging prinsipe. Inamin ni Noah na tama iyon, ngunit idinagdag rin niyang may isa pa siyang dahilan. At pagpasok nila sa loob, ipinaliwanag niya ang sitwasyon at sinabing nais niyang tulungan ang isang mga awit, kaya hinayaan niyang isipin ng mga gun na galit pa rin siya upang hindi na nila gagambalin ang babae kailanman. Sinabi ni Henry na humahanga siya kay Noah dahil sa murang edad nito ay kaya na nitong mag-isip ng ganoon kalayo. Ayon sa kanya sina Frank at Gary ay mas malapit sa edad ni Noah, subalit hindi sila nag-iisip ng ganoon. Bata pa rin silang lahat, lalo na si Gary na kahit maraming itinuturo sa kanya ay hindi pa rin natututo ng tamang asal. Alam ni Noah na kahit magkakapatid sila at iba-iba ang kanilang mga ina, subalit dahil sina Henry at Gary ay may iisang ina, iniisip niyang may kakaiba silang ugnayan. Isinasantabi muna iyon ni Henry at nagpasya siyang pag-usapan ang mahiwagang espada ni Noah, dahil tila napag-aralan at nakontrol na niya ito, at ipinaliwanag ni Noah na dahil iyon kay Henry, dahil tama siya nang sabihin niyang may sariling kalooban ang espada. Tinanong siya ni Henry kung paano niya ito palaging dala dahil masyado raw malaki ang espada para sa kanya. Nilinaw ni Noah na hindi naman talaga at nagpasya siyang magpakita ng halimbawa sa pamamagitan ng biglaang pagpapakita ng espada sa kanyang kamay. Pagkatapos ay pinapabago ni Noah ang anyo ng Leviathan at ginawa itong isang napakaliit na espada.
at sinabi na ganoon niya ito palaging tinatago sa kanyang manggas. Ipinaliwanag din niya na si Leviathan mismo ang nagturo sa kanya ng paraang iyon, at si Henry ay tahimik na sinubukan na proseso ang impormasyong iyon. Total ang espadang iyon ay nakahiwalay bilang isang pambansang kayamanan sa loob ng 200 taon, at kahit ang mga tala bago pa iyon ay walang binabanggit na ganitong kakayahan. Nang gabing iyon ay ipinakita ni Noah kay Henry kung nasaan ang mga gun sa labas ng palasyo, ngunit halatang ubos na ang kanilang pasensya matapos maghintay doon buong araw at isa sa kanila ang tuluyang napuno nang makita si Noah. Sinisigawan siya na tigilan na ang pagwawalang bahala sa kanila. Sinubukan ng kanyang mga kasama na pigilan siya, ngunit nagbanta ang lalaki na papatayin niya ito anumang oras at saan mang lugar, at sa isang tingin lamang, naparalisa siya ni Noah kaya't nagawa na ng iba na pabagsakin siya. Tinanong ni Henry kung ano ang ginawa niya at ipinaliwanag ni Noah na kaunting bahagi lamang ng kapangyarihan ni Leviathan ang pinakawalan niya at ginamit iyon para takutin sila. Kalaunan ng gabi dumalo si Noah sa isang pagdiriwang na pinamunuan ng isang lalaking nagngangalang Rao, at sinalubong siya ng malakas na palakpakan. Masaya ang lahat na makita ang ika-13 prinsipe at sinasabi nilang napakagalang at marangal niyang tingnan para sa isang batang edad. Tinanong ni Raydock si Noah kung ano ang nasa kanyang baywang at ipinaalam ni Noah na ito ay regalo mula sa Crown Prince, isang espada na ang pangalan ay Leviathan. Biglang tumahimik ang lahat matapos iyon na halatang nagulat na may dala pala siyang isang pambansang kayamanan. Maya-maya ay nagsimula ng magbulungan ang mga tao, ngunit may isang lalaki ang tumawa at nagsabing malamang ay laruan lamang o replika iyon. Ngunit nang tingnan siya ni Noah at agad niyang napagtanto ang kanyang pagkakamali at mabilis na nagkunwaring wala siyang sinabi, ngunit huli na ang lahat dahil nagpa siya si Leviathan na maglabas ng kaunting bahagi ng kapangyarihan nito. Napuno ang buong silid ng isang madilim na aura na may ilang tao ang nahirapang huminga at nagsimulang mabaliw dahil sa nakakasuklam na pakiramdam, kaya agad na hiniling ni Noah kay Leviathan na tumigil at mabilis na bumalik sa normal ang silid. At naunawaan ni Noah na nagalit si Leviathan dahil ininsulto ang kanyang amo. Sinabi ni Noah na pinahahalagahan niya ang katapatan nito, kaso nilinaw niyang sobra na ang ginawa nito at pumalakpak si Raydock at sinabi niyang kahanga-hanga iyon, at sigurado siyang lahat ng naroon ay nakaramdam na malapit na silang mamatay sandali kanina. Iyon daw ang tunay na kapangyarihan ng isang pambansang kayamanan, at nagawa ni Noah na kontrolin ang napakalakas na puwersang iyon at unti-unti nang kinilala ng lahat ang lakas ni Noah, at mabilis niyang nakuha ang kanilang respeto bilang ika-13 prinsipe ng imperyo. Muling umalangaw-ngaw ang palakpakan at tinanong ni Raydock si Noah kung ano ang dapat gawin sa lalaking nang insulto sa kanya. Simple lamang ang sagot ni Noah na hayaan na lang ito dahil wala na rin naman itong mapupuntahan. Isa-isa nang nagpakilala ang mga tao sa prinsipe at magalang silang binati ni Noah. Nagpakilala si Lance Rawlinson at ito ang traidor at sinabi na hindi niya kayang pasalamatan si Noah sa karangalang ibinigay nito sa kanila. Sumunod naman si Byron Allen at ito ang pinuno ng Allen Company, kasama ang kanyang anak na si Cindy Allen, at matapos ang kanilang pagpapakilala, tinanong ni Noah si Byron kung ampun ba ang kanyang anak at nagulat si Allen na alam niya iyon. Ipinaliwanag ni Noah na makikita niya iyon sa anyo pa lamang at alam din niyang si Allen ay ikalawa o ikatlong henerasyon na, dahil ang kilos at tindig nito ay parang tao na ipinanganak sa mataas na antas kaso wala iyon sa kanyang anak. Bukod doon ay napansin din niyang dating alipin ang babaeng inampun niya at nang siya ay mailang, tumingin siya kay Noah nang may pagtatanong at ang tinging iyon ay karaniwan lamang sa mga taong naging alipin noon. Agad na napaluhod si Alan at sinabi na tama si Noah dahil dati nga niyang binili si Cindy bilang isang alipin, ngunit mabilis siyang natuto kaya tinuruan na siya ni Allen bilang kanyang inampon na anak. Ngumiti si Noah na may pagsang-ayon at sinabing gusto niya ang mga ganitong kwento, kaya iimbitahan niya sila sa kanyang mansyon balang araw dahil nais pa niyang marinig ang higit patungkol sa kanya at nagulat ang lahat ng naroon, kaya tinanggap ni Alan ang paanyaya at alam niyang oras na rin para umalis. Binanggit ni Raydock na matalino siyang tao dahil kung magtatagal pa siya roon ay aakit lamang siya ng labis na inggit. Tutal siya ang unang kinilala ng prinsipe at binanggit ni Noah na may isa pa siyang dahilan kung bakit niya nalaman na hindi totoong anak ni Allen si Cindy. Iyon ay dahil pinoprotektahan niya si Allen mula pa noong unang beses nitong ginamit ang espada bilang panakot. Karaniwan ang isang batang babae sa edad niya ang siyang pinoprotektahan,
ngunit hindi iyon ang nangyari sa kasong ito. Inamin ni Raydock na napakatalas ng pagmasid ni Noah dahil agad niya itong napansin, at lalo siyang humanga sa kanya sa araw na iyon at kinabukasan habang naglalakad si Noah sa lungsod, nakasalubong niya ang isa sa kanyang mga kapatid at ito ang ikawalong prinsipe na si Oscar Ararat. Sinabi ni Noah na naglalakad-lakad lamang siya at ikinatuwa ni Oscar na ginagawa niya iyon ng walang karwahe kahit tila wala naman siyang kailangang gawin. Inanyayahan ni Oscar si Noah na sumama sa isang paghahanap ng kayamanan. Tinanggap ito ni Noah at nagtungo silang dalawa sa Cobalt Street kung saan matatagpuan ang mga antigo na gamit mula sa iba't ibang bahagi ng imperyo at binanggit ni Oscar na marami ring peke roon, kaya ang paghahanap ng mga tunay na kayamanan sa gitna ng mga iyon ay isang bagay na dapat kayang gawin ng sino mang maharlika. Matapos maghapon ng paghahanap sumuko si Oscar at sinabing nabigo sila sa araw na iyon kahit wala talaga silang nahanap at nagpasya si Noah na bumili ng isang aklat sa halagang 3 rene dahil lamang nausisa siya rito. Nang makita ni Oscar ang aklat sa kanyang kamay ay nagulat siya nang napagtanto na iyon pala ang orihinal na grimoire ni Andrea, ang maalamat na salamangkero at isa itong tunay na kayamanan at depende sa laman nito, maaari itong umabot sa 1,000 rene ang halaga. Tinanong ni Oscar kung paano niya nalaman kung ano iyon ngunit ang totoo ay hindi alam ni Noah, gayunman sa sandaling nahawakan niya ito ay nadagdagan ng 1 puntos ang kanyang win stat at iyon lamang ang dahilan kung bakit niya ito binili. Nag-react si Leviathan sa grimoire kaya't itinapat ni Noah ang espada sa aklat, alam niyang tanging mga nilalang na may sariling kalooban lamang ang kayang magdagdag sa kanyang stats, na nangangahulugang may kakaiba ang aklat na ito. Isang madilim na aura ang lumabas mula rito at nang mahulog ang grimoire sa lupa, bumukas ito sa isang partikular na pahina at nag-activate ng isang magic circle at lalong lumakas ang madilim na aura, at agad na napagtanto ni Oscar na ito ay isang ipinagbabawal na aklat na may nakapaloob na kaluluwa ng salamangkero. Hiniling niya kay Noah na tumakbo at ipinaliwanag na iyon ang mapaghiganting espiritu ng dakilang salamangkero na bihasa sa hangin, ngunit hindi gumalaw si Noah sa kanyang kinatatayuan at matatag siyang tumayo at ginamit si Leviathan laban sa espiritu, na lumikha ng isang napakalakas na agos ng tubig. Napansin ni Noah na may pagbabago sa kanyang mga stat, ngunit binaliwala niya iyon upang masigurong ligtas ang kanyang kapatid at lubos na nagulat si Oscar dahil wala ni kaunting pinsala ang nangyari sa lungsod, lalo na't paitaas at itinuro ni Noah ang kanyang atake. Hindi siya makapaniwala na nagawa ni Noah ang ganitong pasya sa loob lamang ng isang iglap, biglang may isang lalaking lumapit sa kanila at nagpakilalang may-ari ng isang tindahan ng mga antigo na gamit sa kalyering iyon. Ipinakilala niya ang sarili bilang Alan Bardsley at sinabing matapos masaksihan ang kahangahangang ginawa ng prinsipe, may nais siyang ipakita rito at dahil posibleng kayamanan ang pinag-uusapan, nagpasya sina Noah at Oscar na sumama sa kanya papunta sa kanyang tindahan. Ipinakita ni Alan ang isang singsing na magpapakita lamang ng tunay nitong anyo kapag lumitaw ang tunay nitong may-ari. Ipinaliwanag niya na ipinakita na niya ito sa maraming tao subalit hindi ito tumutugon sa kahit kanino. Tinanong ni Noah kung hindi ba ito basura kung ganoon at sinabi ni Alan na ganoon din ang una niyang inisip. Sinubukan na niya itong itapon ng maraming beses ngunit palagi itong bumabalik sa kanyang tindahan sa hindi malamang dahilan, kaya sigurado siyang may kakaiba talaga rito. Sinabi ni Oscar na mukhang interesante ito kaya't hiniling niya kay Noah na subukan ito upang makita kung ano ang mangyayari. Tinanggap ito ni Noah at sinuot ang singsing at halos agad itong nagliwanag ng pula, na nagkumpirma ng kanyang level limit. Nagulat si Noah nang makarinig siya ng isang boses mula sa singsing na nagsabing ang rarity nito ay SSS at kinilala na siya bilang bagong may-ari. Biglang nagbago ang anyo ng singsing at naging isang baluti at agad na tiningnan ni Noah ang kanyang mga stat, ngunit wala siyang nakitang pagbabago. Hindi ito katulad ng grimoire o ni Leviathan na may sariling kalooban, kaso tila marami itong gamit kaya't napagpasyahan niyang kunin ito at sinabi ni Noah kay Alan na kukunin na niya ang singsing at ipapadala na lamang ang bayad sa kanya sa ibang pagkakataon. Agad namang sumingit si Oscar at nag-alok na siya na ang magbabayad at iginiit niyang ituring na lamang iyon bilang regalo niya. Hindi na nakatanggi si Noah at binanggit ni Oscar na una ay isang mahiwagang espada ang nakuha niya at ngayon naman ay isang mahiwagang baluti. Kaya malinaw na may kakaiba talaga sa kanya at matapos iyon ay tuluyan nang umalis ang dalawa, at iniwan ni Oscar si Noah kay Zoe at tinanong pa niya si Noah kung ayaw ba nitong ihatid siya pauwi, ngunit magalang na tumanggi si Noah at sinabing may magsundo sa kanya. Habang magpaalam na sana sila, biglang sumugod ang lalaking nakita nila kanina at tinangkang patayin si Noah gamit ang espada at mabilis na humaharang si Zoe para protektahan siya, ngunit inactivate ni Noah ang kanyang singsing at lumikha ng isang
shield upang harangin ang atake. Tumalon ang kotsero at sinunggaban ang lalaki upang pigilan ito. Tinanong ni Oscar si Noah kung ano ang ginawa niya at ipinaliwanag ni Noah na ikinakabit niya ang singsing na ibinigay sa kanya kay Leviathan, kaya automatikong umaksyon it matapos asikasuhin ang lalaki. Nagpa siya si Noah na bumalik muli sa Raid Street upang panoorin ang pagtatanghal ni Alicia at tapos na ang problema sa lalaking umatake sa kanya, kaya balak niyang sabihin iyon kay Alicia sa susunod upang hindi na ito mag-alala. Ngunit mukhang mas marami pa siyang dapat ipag-alala dahil may isang lasing na lalaki ang biglang umakyat sa entablado at lumapit sa kanya. Hinihiling na pahintulutan siyang ipainom siya at bago pa makatanggi si Alicia ay may isa pang lasing na lalaki ang umakyat sa entablado at nakipagtalo. Binabanggit na siya ang unang nakakita sa kanya. Nang muntik na silang magsuntukan ay umakyat si Noah sa entablado at lumikha ng isa pang shield gamit ang kanyang singsing. Sabay na pinigilan ang kanilang mga kamao at nang napagtanto niyang hindi pa iyon sapat, ginamit niya si Leviathan upang bigyan sila ng kuryente kaya't mabilis na tumakas ang mga lalaki palabas ng lugar. Lumapit ang may-ari upang humingi ng paumanhin ngunit hiniling lamang ni Noah na huwag nang papasukin pa roon ang mga lalaking katulad nila. Sinabi ng may-ari kay Noah na ang mga lalaking tulad nila ang bumubuhay sa kanyang negosyo, kaya wala siyang magagawa para paalisin sila alang-alang sa kanyang hanap buhay. Agad na naunawaan ni Noah ang sitwasyon at ipinaalam na bibilhin na lang niya ang negosyo at sa sandaling sinabi niya iyon, agad na iniabot ni Zoe sa may-ari ang isang supot ng pera at sinabi ni Noah na binibili niya ang negosyo sa halagang 1,000 rene at tinanong kung sapat na iyon. Matapos makabawi sa pagkagulat ay agad pumayag ang may-ari, halos hindi makapaniwala at taos-puso na nagpasalamat kay Noah dahil sa pagligtas sa kanya at Kung gusto mong malaman ang kasunod na mangyayari, panoorin ang mga video na lumalabas sa inyong mga screen at mag-subscribe upang hindi ninyo makaligtaan ang susunod na bahagi.